Okay, magandang gabi sa lahat. Good evening to everyone. This is Justin Talk News PH. At before we start, I would like to request, please like, then try to share this video. And if you're new to this channel, subscribe na lang. Okay. So, ano ba pag-usapan natin ngayong gabi na ito? Yung nakakatapos lang na day 7 ng impeachment trial ni VP Inday Sara. So, tama yung spekulasyon natin yung nakaraang linggo na noon pa alam ko na hindi pa sila nag-focus. Alam ko na talagang mapabubuksan o mabubuksan yung bank account tax record ni VP Inday Sara. Kasama na yung sa EM, Anti-Money Laundering Council na mga dokumento. Yung ano nila, pag-compute doon sa mga transactions at yung concerning doon sa bank account ng VP Inday Sara. So, mabubuksan. Pero meron lang mga parameters yung iba. But definitely, yung bank account talaga mabubuksan. Merong lang yung ang sinabi ko, merong dapat susundin yung prosecution kung ano ang dapat na gagawin sa susunod na hearing. So, alam na natin na hindi talaga mapipigilan dahil nga majority sila eh. So, alam ko na ito nung I think Friday, alam ko na natalo na nga ang respondent, yung accused, yung defense lawyers ni VP Inday Sara, na halos lahat na motion nila ay denied. Dini-deny ni Jesus Cordero ng presiding officer sa Senado. Dahil nga doon pa lang sa caucus, talo na sila. Kahit anong debate nila, na may merit naman talaga yung mga debate ni Senator Cayetano, kay Pia Cayetano, yung dalawang abogado, kahit na alam na nila na talagang denied na lahat na sinampa na argumento ng defense lawyers ni VP Inday Sara, pinipresenta pa rin nila, nagtatanong pa rin sila para makikita ng taong bayan kung mali ba, tama ba yung pagbubukas ng bank account at yung tax record ni VP Inday Sara. Sa katotohanan, labag talaga sa batas yan. Kung tutuusin mo, kung titingnan mo mabuti. But dahil nga ito, political in nature, tapos itong impeachment trial, suppletory yung mga court proceedings, parang korte na rin, pero malakas talaga ang hatak ng impluensya ng politika. So yung mga decision na yan, I don't believe na dahil yan sa based yan sa tama or justifiable na mga reasons. Hindi. Tulad na lang yung fishing expedition, hindi naman talaga nakalagay dyan sa Sabalia Cabrera complaint with regards to the ill-gotten wealth, na nakalagay na sa kanilang complaint kung ano yung mga instances o mga circumstances surrounding the allegation na meron talagang what we call this, yung ultimate facts. Wala naman ultimate facts doon, walang narration kung paano nangyari yan na masabi mo na ill-gotten wealth. Ang basis nila doon sa SALN at yung mga companies ni Inday at yung EMLC report, yun lang ang basihan nila. Pero tandaan natin yung mga report na yun na tiningnan nila doon sa Committee on Justice, hindi naman yun nangyayari kung hindi nagsupoy na sila sa EMLC. Yung BIR hindi po pumayag na buksan yung tax record dahil talaga stricto talaga ang batas sa pagbukas ng mga bank records na nakasaad sa bank secrecy law.
Kaya hindi sumunod yung direktor. But right now, dahil isusupoy na yan, pero may limit din kung saan doon ang i-divulge nila. Screen pa yan ng clerk of court nila ni Escudero diyan sa Senado kung anong pwedeng i-accept na ebidensya. So, talagang natupad yung fishing expedition nila. Wala silang ebidensya, susupoy na, may ebidensya na sila ngayon. At yun ang buting-tingin nila dyan. Hanapan nila ng butas. So, nakita natin, dyan pa lang sa proseso na yan, unfair na talaga. So, talagang nasa katwiran talaga ang defense. Tipin mo, walang ebidensya, tapos kailangan isupoy na yung mga dokumento na yan para magkaroon ng ebidensya. At sinabi rin naman ng defense, alam naman ninyo kasi alam ninyo kung anong nakasaad yan sa mga bank records na yan at yung tax record ni VP Inday Sara. Pero gusto lang ninyo ibandilyo, ipropaganda sa taong bayan na yan ang biglang yumaman si VP Inday Sara, may ill-gotten wealth na. Isipin mo yun, ganyang accusations ninyo. Buti sana kung may nagsabing tao, ito, nakita ko na bumili siya ng ganyan, bahay na yan, na hindi naman nag-reflect sa kanyang sell-in. At may witness na itong pera na yan galing dito sa lagyan natin na project na ito. Ganyan ang prueba po, walang ganyan eh. Inaksepta pa rin niya ng Senado. Wala naman magawa si Escudero dahil pagkatapos ng nila, caucus, so nagpaliwanagan, maayos naman ang paliwanag ni Senator Cayetano at saka ni Pia Cayetano doon sa caucus na yan. Pero still, doon pa lang, kasi ang akala ko sa plenary sila mag-debate, hindi pala. Sa caucus na nila pinag-usapan. Tapos doon na rin tinanong kung bubuto ka for or against sa opening ng bank record at tax record. Nalaman na kagad. Kaya alam, Friday pa. Kaya nakita niyo ngayon, si Senator Joel Villanueva lang ang nagpaliwanag na parang hilaw din yung paliwanag niya. Hindi mo malaman kung saan side siya nakakampi. Sa bagay, fair daw. Dapat neutral lang yung judge. Pero hindi eh. Alam na natin, nasa majority ka na. Doon sa mga paliwanag ni Pia Cayetano, nakikita natin na gusto niyang ipakita sa taong bayan na tama yung kanilang posisyon na hindi talaga dapat pabuksan ang bank record at tax record. Kasi nakalagay sa batas eh. Pero yan, ang ginawa ni Escudero doon sa mga abogado na nandyan sa side ng majority, sino ba yan? Si Kiko? Hindi, may mga research sila dyan, nagre-research sila, may mga tauhan sila dyan sa office ni Escudero. So hinanap yung mga precedent na mga cases, mga kaso na decided na sa Supreme Court kahit na hindi impeachment trial ang kaso na yan, sinama nila lahat para may basis sila. Kaya makita mo yan, ang daming mga decided cases na sinasite nila na ganito, na dapat buksan dahil gawing ebidensya, na hindi yan bawal. Ang dami noon eh. Hindi na natin mamemorya kung ano yung ibang mga kaso doon. Basta ang dami niyang kailangan reviewin mo tapos isa-isahin mo. Matagal tayo noon. Pareho lang naman ang resulta. Talagang alam mo naman natin na mapabuksan talaga yan. So, nakita natin yung pag-interact, pag-manifest ni Pia Cayetano at saka ni Alan Peter Cayetano na pinakita nila doon sa mga tanong nila kay Siljuk, no? Pinakita nila na talagang wala sa hulog yung demand nyo po subpoena na dapat naman hindi yan pinayagan ng presiding officer. Pero walang magawa eh, dahil dumaan sa butuhan niya. Ilan naman sila? 8 lang. 8 lang sila na nandyan. Ang kalaban nila 13, wala rin talaga. Yan lang ang sinasabi ko nung nakaraang linggo, na talagang
imposible na hindi yan mabuksan. Kasi yan lang ang sa tingin nila, matibay-tibay nilang ebidensya. Kasi ang susunod nilang ititik up yung confidential fund. Ano makukuha mo doon sa mga ebidensya na yan? Ano makuha mo doon sa yung sa DepEd na yung namimigay bribery? Wala na talagang ibang article of impeachment na pwedeng masabi natin na guilty si BP Inday Sara. Pero yan, hindi pa butuhan yan doon sa guilt. Pagbutuhan pa yan isa-isa. O, sa yung unang number 4 na impeachment charge, tapos ito, number 1 yata ito, yun ang charge, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. O, yun ang na nagkamal daw ng ng ill-gotten wealth si BP Inday Sara dahil nga lumaki ang kanyang net worth. Sabi nila, malalaman yan dyan sa trial na yan. Ngayon, pinag-argumentuhan nga dahil nga doon sa decision ng nakaraang impeachment ni BP Inday Sara, nakalagay doon na yung kaso na dapat isampa mo sa isang impeachment impeachable officer ay yung scope lang kung kailan siya umupo sa isang impeachment. Liable siya doon sa isang position na merong tenure as an impeachable officer. So ibig sabihin 2022 to 2026 lang dapat. Pero dahil nga merong the same case, kahit na na overshadow na yun sa kaso ni sa pinapahayag na guidelines ng Supreme Court with regards to paano i-handle yung impeachment trial, ang regarding doon sa impeachable officer, kung ano bang time na dapat siya i-impeach, o anong scope ng impeachment, anong mga year na dapat siya i-impeach, within the years na nakaupo siya as an impeachable officer. At ang basis nila yung kay Corona, dahil 2012 yung kay Corona na kaso, pero inalaw nila Enrile yun na mag-backtrack yung mga deposits, mga nagkaroon si Corona sa 2000, starting from 2010 upwards, ay kinonsider nila as a basis yun kung magkano talaga ang laman ng bangko niya bago siya umupo, kung magkano ang halaga na nasa kanyang deposito sa kanyang account, kung magkano, para doon ang basihan kung talagang tumaas ba yan. So, ibig sabihin, saan galing yung pagtaas na yan? Galing ba sa subildo o galing sa pagnanakaw? O sino bang si Raulo ang pera mo ilagay mo diyan sa bank accounts mo na yan? Hayag naman talagang pwede kang mahuli diyan. Di, kung talagang si Raulo yung tao, hindi talaga ilalagay diyan sa bank accounts na yan. O, di ba? So, parang kahunghangan din yung mga ganyang investigasyon. Pero yun ang nakalagay. Yung 2007 hanggang 2022, pwede mo isama yun sa investigasyon, pero hindi part ng impeachable offense yun. Kung ano mo makikita yun, hindi yan impeachable offense. But as a basis lang, para doon sa start-up balance mo nung umupo ka noong 2022, kung si BP Inday Sara bigyan natin ng ehemplo. Ngayon, ang regarding naman sa mga bank account ni Mans Carpio, nag-asawa sila ng 2007. So ibig sabihin, merong community of ng tawag nito, real estate. Basta based doon sa family code na ano bang term yan? Kung anong account ang meron ang asawa mo, parang sa'yo na rin yun. So yun, sa ngayon ako doon. Kasi nakasite talaga yun sa
family code. So, pwede imbestigahan yung yung account ni Manscarpio na pwede rin kay Inday. Ang problema diyan, doon sa account kung nagkaroon man siya ng pera doon dahil sa negosyo niya. You can imagine 19 yung negosyo nila, 19 yung company na meron silang what we call this certification from the Security Exchange Commission, at nakalagay doon sa GIS ang pangalan ni BP Inday Sara na part ng stockholder siya doon. So di natin alam kung nag-divest siya. So yun ang nag-divest siya doon dahil kung humawak siya ng position during that time, kailangan mag-divest siya kung nagtatrabaho siya sa government. So nung mirror siya, I'm sure na nag-divest siya doon sa mga company dahil alam na, aware siya ng ganyan na kailangan hindi ka involved sa mga businesses na private in nature. So, nag-divest yan. Merong dokumento yan na nag-divest siya sa mga kumpanya na yan. At isa pa, kung ano mang kinita niyan sa mga company na yan, kung si Manscarpio man ang nakalagay doon, na siya lang ang wala na si BP Inday Sara dahil nag-divest na siya, meron bang violation yun? Ill-gotten wealth ba yun? Na kinikita naman yan sa matinong negosyo. Hindi talaga nila mabigyan ng kulay yan. Except kung waiting yan, mga ganyan, at ginamit ni BP Sara ang kanyang posisyon para ma-impluensyahan na magkaroon sila ng kita sa mga negosyo nila. O may impluensya yung office niya. Kumuha siya ng pabor kay BP Inday Sara as a government officer at makatulong doon sa negosyo nila, or mismong pera galing sa mga projects ilalagay dyan sa mga businesses na yan. Pwede yan masabi natin na ill-gotten wealth. Ang isa pa rin, yung meron, sigurado ako nito na may mga properties na nabili si Inday at na after a couple of years talagang tataas naman dahil nag-appreciate naman ang value ng properties, real properties. So sigurado natataas ang salin niya kung nasa government pa siya. At hindi naman ako nag-iisip na hindi niya dineklara yan. Dineklara niya lahat yan. Kaya malinis ang kanyang record with regards to yung salin niya. Dahil sinabi niya na nakalagay naman lahat yan ng ang mga properties ko, kung saan ko kinita yung pera na yan, nakalagay naman sa salin, declared yan. Pero gusto nilang ipalabas na unexplained wealth daw, hindi na-explain. Hindi, may salin ka na nga naka-explain na nga doon At so yung ganyan ang tungkol kay Manscarpio. Sinama pa yung ang tawag nila yung law firm nila kasama sa imbestigahan ng law firm na hindi naman dapat. Bakit iimbestigahan mo yung law firm? So nakakatakot naman lahat ng mga abogado may ganyang mga imbestigahan mo yung law firm, di mo divulge mo yung mga cases na mga kliyente mo. Napakadelikado. Kaya dapat may parameter na yan lang ang dapat ninyong pakialaman, hindi yung mga bagay na makaapekto doon sa secrecy, mga secret transactions with the clients. At tinikap ngayong bank secrecy law na sinasabi nila hindi mag-apply diyan sa kaso ni Manscarpio na meron siyang privacy ang tawag niyan. Basta yung privacy niya hindi daw na violate. So kasama siya sa investigation. So yung mga companies nila, merong dalawang natanggal, L21 at 19 yun. May pasabi pa nga na yung ibang company niya hindi naman talaga kumikita. I don't know kung nako-close na ba. Pero sa pagkaalam ko, nandiyan pa rin yung mga companies na yan, pero yung iba hindi na earning, hindi na kumikita. So itong lahat, yung tax record, pwedeng ilabas sa BIR, pero merong
sinabi si Escudero na pwede naman may mga aspito doon sa pagbukas mga part doon na hindi mo pwede talagang pakialaman doon sa mga taxes. Kaya merong susundin na guide kung saan lang ang dapat na gagamitin na pwedeng i-discuss dyan sa impeachment trial court. So yun ang nangyari. Kaya ang sinabi ko, talagang mabubuksan yan. Yung president nga, yung nakalimutan ko yata sabihin, yung kay Corona na 2010, yung mga accounts niya, mga deposits niya, binuksan pa hanggang 2012 na hindi pa siya CG noon, hindi pa siya Supreme Court Chief Justice. Yun din nangyari kay VP Sara. But ulitin ko nga, base lang yun kung magkano ang laman ng account niya, ng bank account na nang pumasok siya as Vice President. So yun ang basihan dyan. Kaya kung titingnan mo talaga ang lahat na mga diniscuss, talaga dapat talaga hindi inalaw ni Escudero yun. Pero wala siya magawa dahil na mayroong butuhan at doon sa caucus nagkabutuhan na. Na siyempre papayag ba yung majority na hawak ni Bangag lahat yun, yan ang instruction na talagang ipitin si VP Inday Sara, talagang hanapan ng butas. So ngayon ganito yun, maprubahan ba nila na mayroong ninakaw si VP Inday Sara kaya yumaman siya? Maprubahan na ba niya yung mga pera na kinikita ng company nila ay galing sa masama? Yung salin ni VP Inday Sara kaya lumubo yan dahil sa mga pera na galing sa mga proyekto, yung mga corruption na ginawa tulad ng flood control na ginawa nila, di ba? Sabihin nila ilang billion yan, pero transaction lang naman yan, hindi yan basis ng net worth, transaction lang yan. Ibig sabihin hindi yan ang basihan kung magkano talaga ang pera mo na sa bangko, kung gaano ka kayaman. Di ba? Diyan pa lang alam na natin. Kaya ang burden of proving that, burden of proof ay nandyan sa prosecution. Kung paano nila palabas na yung mga pera na nakita nila dyan sa account ni VP Inday Sara ay galing sa nakaw. Mahirapan sila dyan. Di ba? Yan naman, yung mga ganyang aspito, kung papayagan ba o hindi, pagbutuhan. Pero doon sa kaso na talaga regarding dyan sa culpable violation of the Constitution, dahil nga dito sa ill-gotten wealth, magkaroon na ng butuhan talaga, which is 2/3. Kaya nga kung din nila ibahin yan, hindi sila mananalo dahil 8 pwede naman bumuto si sino ba, Marcolita. Ngayon, so nandiyan na yung issue na yan. So ang burden yan kung paano nila prubahan na talagang yung nandyan sa mga accounts ni VP Inday Sara sa tax return niya, sino bang taong mandaya ng tax return niya? Ba't pinapatawag na hindi siya nagbabayad ng tax? Yan ang ibig sabihin. O hindi nagtugma sa kanyang salin? Kaya napakahina talaga ng kaso na sinampa nila kay VP Inday Sara. At malaman natin ito bukas. Kasi ang unang, bukod kay Matibag, ang unang maging witness ng prosecution. Kasunod niyan ang dalawang land bank manager. May isang land bank sa may Julia Vargas yata, yung isa naman yung mismo nandyan sa DepEd, dyan sa may ano bang street yan? Meralco Avenue ba yan? Hindi. Hindi Meralco Avenue yan. Yung dyan sa DepEd sa may Ultra. So yan ang mangyayari bukas. So magsisimula na yung pagtanong dyan sa mga manager ng mga bangko na yan. So may makikita natin kung talagang maprubahan nila yung ill-gotten wealth na yan, na yung paglaki ng net worth ni VP Inday Sara ay galing sa pangungurakot na imposibleng mangyari.
So, magkaroon ng argumento dyan, yung defense at saka yung prosecution bukas. At ang una niyan si Matibag. Tungkol ito doon sa grave threat. So, malalaman natin yan bukas. So, meron din pinasa na sulat si Senator Marcolita. Sinasite niya doon, meron siyang sulat na ito pala, balikan ko muna yung hindi muna yung kay Marcolita. Ito, statement lang to para mapalagay kayo. Kasi yung iba, urid na mabubuksan. Bakit ba? Kung mabuksan yan, makikita ba sila dyan? Na pandarambong ni VP Inday. Wala silang makikita. Napakataas ng integridad ng ating Vice Presidente. Kaya huwag kayong mag-alala. Wala silang makita dyang except kung gagawa nila ng kasalanan, pero madali naman yan depensahan ng mga abogado at may pakita kung gaano kalegal yung mga transaksyon na ginawa ni VP Inday Sara. So yung ginawa nila Pia Cayetano at ni Senator Alan Peter Cayetano, talagang inisa-isa nila na talaga dapat hindi tanggapin yung request ng yung demand ng prosecution na magkaroon ng mga subpoena yung mga ebidensya na yan. Kaya pinapaliwanag niya sa mga tao. Ang daming mga points doon na mag-prove talaga na hindi talaga dapat buksan yung BIR tax record at yung bank record. Sample pa nga ni Senator Cayetano, paano na lang kaya in the next few years kung nangyayari sa inyo yan? Papayag ba kayo? Ngayon nangyayari na, papayag na kayo. Dahil may precedent yan Meron ng nangyari dyan pero hindi naman sila impeachable officer. Siguro doon sa mga cases sa iba, sa labas. Mga criminal case or whatever case na may sampalaban sa kanila, itong mga politiko na to. So, yun na yun, yung topic na yun, ang mga diniscuss natin, yung mga general highlights na lang, hindi yung mga specific na argumento na napaloob doon sa trial na yun. Kasi kung i-discuss natin isa-isa, kailangan magre-research tayo ng gusto para malaman natin kung yung mga pinagsasabi ng mga decided cases ni Escudero, tugma ba yan dyan sa demand ng prosecution. So, dito tayo sa ni Senator Marcolita kasi sumulat siya na dapat pwede siyang umatin dyan. Pwede siyang umatin kasi nangyari daw yan sa kaso ng pag-impeachment ni President Erap, na mayroong senator na pinayagan na umatin at magsalita, nag-participate dyan sa hearing. Pero si Jinggoy Estrada nag-file na ng kaso. Nag-file na sa Supreme Court na i-demand ang kanyang karapatan na present dyan as a senator na kailangan kasama siya dyan sa impeachment trial, dyan sa korte. So, wala pang decision at sabi ni Escudero na hindi nila ma-take up yan dahil recess na sila ngayon. Impeachment trial lang talaga ito, intended for impeachment trial. Magbalik sila ng session after the SONA ni Bangag. Sa 27 ang SONA ni Bangag. So after that, they will open as a legislative body na. Hindi na impeachment trial. Kaya pwede nila i-discuss yung regarding dyan sa sulat ni Senator Marcolita na pwede na siya umatin sa impeachment trial at umatin siya magsasalita siya, mag-participate sa impeachment trial. Kasi ang basis nila yung nangyari sa kapanahunan na in-impeach si Senator si President Erap noon. Pati si Jinggoy nag-file na talaga sa Supreme Court. Kaya kung positive ang mangyari niyan, I don't know, maging positive nandiyan sila si Lacson at saka si Erwin Tulfo, haharangin nila yan, hindi sila papayag. Hindi sila papayag. Hindi yan papayag na atin yan sa Marcolita. Pinakulungan nila para hindi
walang walang hahadlang sa kanilang gustong sabihin na mangyari diyan sa impeachment trial na 'yan. Oh, 'di ba? Dalawa na sila ni kung papayag kayo. Hirapan na nga sila ni si Kiko Pangilinan kung anong at saka si Siljuk, no. Parang marinig mo yung pangaturan ni Siljuk na malaman mo talaga na mali-mali. Talagang mali. Ah, ang mga puno lang na mga legal terminologies, kaya pakinggan mo yung reasoning niya, parang mahina siya mag-reason out. Yung logic niya parang baluktot na eh. At yun ang mangyari ngayong after 27 sa zona ni Bangag. Na sila, resume na sila ng kanilang legislative work. So pwede na i-discuss yan at pag-usapan. Ayan ang problema, hindi rin niya maprobahan dahil harangan election yan at kay ni Erwin Tulfo. Ayan mangyari yan. Kasi kung mabalik si Jinggoy at saka si Marco Lira, talagang malilintikan sila dyan. Si Jinggoy, marunong din yan, nag-aaral din na ng batas yan eh. Hindi lang yata nakapag-board. Pero yan, sa Siberia yata yan, low graduate yata, pero hindi nakapag-bar katulad ni Amy. So, ganyan ang tabayanan natin kung papayag yung presiding officer kasi at yung Senado mismo sa pag-uusapan yan dyan sa plenary next, kasi magkaroon siguro ng I don't know kung sino mag-discuss niyan, pero i-address nila yan, yung request sulat ni Senator Marcolita. Ngayon, isa rin sa mga highlight doon, yung una, hindi na lang natin i-discuss yun. Yung nanggalaiti ko si Erwin Tulfo, parang napakasimpleng problema, na delay lang ng konti. Dahil tama rin naman yung sinabi ni Robin Padilla eh. Dahil pinaratangan siya na lumabag siya sa batas ng ombudsman. Dapat sasagot siya. Ilang minuto lang ba yun? Nasabihin mo na dinidelay. Doon nga pala sa yung nagkaroon na ng debate, walang tumayo na si Joel Villanueva lang na majority. So kitang-kita na nila tapos na yung laban. Hindi na sila umimik. So yung last part, una nga si Robin nagkaroon ng ito si nagrereklamo dahil dinidili daw yung akala mo alam naman natin gusto mo lang pumapil eh. Anong delay? Tapos sinasabi pa niya 26 minutes na wala. Ang daming panahon ng sinayang ninyo dyan sa hearing na yan. Tapos maghihinayang ka pa. At saka gusto naman yung humaba yung impeachment trial na yan para tuluyan yung siraan si BP Inday Sara at napakukunuri ka pang gusto nyo matapos agad. Diba? Ayan ang purpose nila para mabuyang-yang nila kung anong gusto nilang ipakita na mga sa tingin nila makakasira kay BP Inday Sara. Gusto nilang humaba ang hearing dyan. Pero hindi na naniniwala ang mga tao sa inyo, lalo na si Erwin. So nung huling part ng tumayo ito si Senator Robin Padilla at diniscuss, nag-manifest siya regarding sa Freedom of Information Bill niya. Freedom of Information Bill na hindi nga pumasa sa Senado. Kasi alam mo na hindi binoto ng mga majority ngayon. Hindi pumasa. Ngayon sabi niya, hamon niya, kung gusto niyo, yan palang gusto niyo, buksan yung mga bank account, magbukasan tayo lahat. Kahit wala pang batas, magbukasan tayo. O ipasa natin yung Freedom of Information Bill para obligado na lahat. Kailangan kung maging politiko ka, pakita mo yung mga bank accounts mo. Ayan lang ang laman. Yan ang challenge niya. Kaya ito nga, antabayan natin bukas si Matibag at yung dalawang land bank managers na magtestigo bukas.
So maganda rin ito kasi alam naman natin na nagkahidwaan ito nagkasagutan din ito tungkol doon sa ah, Southeast Asian Games na mga anomaly, mga corruption na gustong paimbestigahan si Senator Cayetano ni Matibag. So, tingnan natin anong mangyari bukas. Pero hindi naman yan ang pag-usapan tungkol doon sa grave threats inciting to sedition. So, tingnan natin, abogado din naman to sa Matibag eh. Dapat ayos ang pagsagot niya sa mga itatanong sa kanya. So, with this, I think hanggang dito na lang yung podcast natin sa gabing ito. At salamat sa pagdalo ninyo, kahit kukunti lang tayo. But I would like to request, paki-pindot naman ng like, paki-press like, then share. And of course, if you're new to this channel, paki-subscribe. So maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News PX. Good evening at God bless po. Salamat.